May sa lista ka. Pwede po bang tumayo na po tayong lahat? Nanalangin po. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat at muli ay tinipon mo kami sa dakong ito upang kami po ay sama-sama magpuri, sama-samang sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Lord, dalangin ko po na pangunahan po ninyo itong gawain ito. Nawa po Lord ay magkaroon po kami ng kaayusan. At babasahin ko po sa inyo sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Ngayon naman po ay tinatawagan ko po ang worship team na magpapasimula na ng gawain. Sabayan po lang natin yung mga kanta. Sa buhay ko, ilari mong daan. Narito, dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y ilari mong daan. Narito, dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, napakalaman mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko ay lagi mong lahat. Narito, dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Purihin ka sa awit,
magpakailanman. Jesus, kayo ang kapulihan. Kaharian ngayon, magpakailanman. Jesus, kayo ang karangalan. Kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Ibig ka sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadalasan ay di mapapantayan. Ngayon naman po ay sunod natin ang nothing is impossible para sa Diyos. Walang imposible.
Bigay mo kay ate niya. Si Ana. Asan si Ana? Baba? Eh, gusto ko makatakot. Asan yung list ano? Yung attendance? Good morning po. Morning! Merry Christmas. Ang Diyos pa natin ay buhay. Hi! Buhay na buhay. Ang Diyos pa natin ay buhay. Amen. No? Sa tindi ng init na to, nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon always. No? At sa ating pong pagpapatuloy, Pakiraan lang. meron po Lagyan mo tayong mga regalo to. isang invited speaker, kagalakan natin na maimbitahan siya at para ipakilala siya sa atin, tinatawagan ko po si Pastor Dan. Praise God. Nakakatuwa. Yung una natin kinanta ay Nothing is Impossible. Tingnan nyo nga yung paligid natin. Tingnan nyo yung paligid. Tayo ay 100%. Ibig sabihin, puno na tayo. Amen. Okay? So, gusto ko ilagay sa isipan ninyo yung susunod na paglalagakan yung gawain. Amen? Amen. Diba? Na mas malaki. Sabi nilang mas malaki, Amen. eh yun ba doon? Mas malaki. Mas malaki. Hindi excited. Mas malaki. Amen. Dahil kung mas malaki, mas marami tayo may imbita. Amen? Makakapag mas hindi tayo siksikan, di ba? Tapos hindi lang mas malaki, meron pang aircon. Amen. Di ba? Na, kailangan i-picture nyo yun eh. Kasi hindi pwede na parang, ay, okay na to, kontento na tayo doon. No? Tama sabi sa Bible, contentment with godliness is great gain. Tama yun. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, di ba? Kailangan natin ng space, kailangan natin ng place. Bakit? Kasi sabi ni Jesus, the harvest is plentiful, laborers are few. So kung big ang harvest, saan mo ilalagay yan? Di ba? Okay, so ngayong umaga, ikinagagal ako na meron tayong guest speaker. And siya po ay isa sa mga resident pastors sa New Life Tanza. Matagal ko na siyang kilala. Binata pa yan na sa church ay nakakatuwa yung kanyang pananampalataya, yung journey niya. At siya po ay galing sa Babuyan Islands. Alam mo kung saan yun? Batanes. So, bago mag-Batanes, yung Babuyan Islands. Taga doon siya, tapos nakilala niya yung kanyang misis na ngayon dito sa Cavite, kasi galing Batangas naman, tatrabaho siya dito sa may EPSA. Andin yun. Siyempre, kinasal sila, tapos meron silang anak ngayon. Nakakatuwa yung journey niya sa pananampalataya. Siya ngayon ay naging head siya ng men's ministry sa New Life Tanza. Siya yung nangunguna doon sa mga men. Up until now, meron pang men's ministry, tapos iba na yung nangunguna. Pero siya ay naatasan na sa missions. So, nakakatuwa, ikinagagal akong i-introduce ngayong umaga si Pastor Ronald Tomas. Palapangan natin ang Panginoon sa buhay niya.
po. Good morning. Buhay ang Diyos. Amen. Amen. Ayun, nakakatuwa. Walang daanan, no? Dami. Ayun po. Yeah. Okay na yan, magsalita mo na ako. Yun, salamat po Pastor Dan sa pag-introduce po sa akin. At si Pastor Dan po ay leader po namin sa Young Adults before sa New Life Tansa. Siya po yung napatunayan ko po kung gaano niya kadidikit maglingkod sa Panginoon, Pastor Dan. At magkasama rin kami minsan sa Bible School ni Pastor Dan. Kaya nakita ko yung kabutihan ng Panginoon sa buhay niya. At kasama ko ngayon ang aking may bahay. Dito ka ha? Pakilala mo na. Kasama ko ngayon ang aking may bahay. Si Jocelyn Tomas na siya ngayon. Dati Gonzales po siya. Ngayon ay Tomas na siya. So yun. At kasama namin yung isa namin anak. Nag-iisang anak namin, si Ray. Yun. Kasama namin si Ray. Yan, okay. So, salamat po. At kasama rin na po namin si Ate Mabel. Si Ate Mabel po ay matagal ko nang kakilala. Magkasama kami dati sa isang kumpanya, sa Maxon Company. So, kilala ko na siya dati. So, nakilala ko si Ate Mabel dati. Talagang ano yan, generous, giver. Oo. Pag may pagkain yan, namimigay talaga yun. Kasama rin si Pastor si Sir Edgar. Siya po yung si Sir Edgar ay matagal na ko na rin kakilala si Sir Edgar. Kaya Sir ang tawag ko sa kanya, pero hindi ko madala-dala sa babuyan ngayon. Pero may darating yung time na sasama ko yung babuyan na yun. So yun, at nagkausap na rin po kami ni Pastor Edgar. Oo, yun si Ana, inutos. Okay. Teka, Anong makakagod unang ako. first impression ko sa'yo, Pastor, noon? Sabi ko, Ang dami kwintas. okay daw, Attendance, talagang sobrang regalo. mabait itong pastor na ito. Tapos nag-usap tayo sa Tansa, di ba? Yan. So yun, pinagagalak ko po na ako ay inimbitahan po ninyo dito in behalf of New Life Tansa with Pastor Peter and Pastor Maricel, sa po yung lead pastor ng New Life Tansa, ay pinapaabot po sa inyo ang Merry Christmas. Kasi alam niya na Christmas celebration po ninyo ngayon. So palakpakan po natin yung Panginoon. Amen? Ayun. So Christmas celebration po natin ngayon. Kaya ang pag-uusapan po natin ay hindi po mahaba, maiksi lang. Pero yung maiksing yun ay may laman po. Kaya magiging aware po tayo na kumulot, kunin yung revelation, yung laman ng ating pag-uusapan ngayong umaga. Amen? Amen. Ayun. So, yun, may mga dili-dilis lang tayo, gawa ng ano tayo. Ayun, ang ating pag-usapan ay lighting ang ating pag-usapan. Yan. So, naranasan nyo na ba sa buhay po ninyo na gumawa kayo ng isang bagay na akala nyo mabuti pero hindi tama? Oo, diba? Amen. Yung akala mo ay yung ginagawa mo, mabuti ito tumulong sa kapwa, nakakatulong mo sa kapwa, pero ang tanong doon, yun ba yung leading ng Banal na Espiritu sa'yo? Yun ba yung pinapagawa ng Diyos sa'yo? Yun na magiging katanungan po natin ngayong umaga ito. Kasi marami po tayong ginagawa na hindi nakadelight sa Panginoon. Na hindi nadidelight ang Panginoon. Hindi siya nagagalak sa mga ginagawa ko natin. Diba? Kung minsan, ang akala natin, yung pagmumura okay yun. Nakakadagdag sa kapugian yung pagmumura. Diba? Pero hindi. Hindi nadidelight ang Panginoon doon sa pagmumurang yun. Yung akala natin, yung kawalan ng pagpapatawad, halimbawa, okay lang yan. Napapalagpas naman. Kailangan, pagka mayroong ganun namang pagyayari sa buhay natin, ay sikapin natin na maayos yung sigalot na yon. Dahil nalulugod ang Panginoon sa isang buhay na mapayapa, isang buhay na inayos. Yun yung ating pag-uusapan ngayon. So, delighting in the delight of the Lord. At ang sabi po sa Psalms 37:4,
Yun po yung ating verse sa tansa. Pinapasa na rin namin dito sa kawit. This is our verse sa tansa na ito yung ni-reveal ng Panginoon kay Pastor Peter na kailangan po natin i-share this year. So, delight, about delighting. So, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Ang ibig niyang sabihin, yourself. Subject, yung ating sarili. Yourself. Delight yourself in the Lord. Oh, also in the Lord. Ibig sabihin, marami tayong kinagagalakan. Hindi lang tayo nagagalak sa kotse na meron tayo, hindi lang tayo nagagalak sa bahay na meron tayo, o kung ano man meron tayo, pero dapat nagagalak tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? At yun, para ma-receive natin yung tamang desire na ilalagay ng Diyos sa puso natin, ay kailangan po natin mag-delight sa Panginoon muna. Kasi siya yung naglalagay ng tamang desire sa atin. Marami tayong desire. Yung desire natin, paiba-iba, di ba? Pero merong talagang desire na kailangan manggaling sa Panginoon para malakaran natin yung purpose natin sa buhay. Amen? Yun. So, delighting, ano bang ibig sabihin ng delighting? Ito po yung sinare po ni Pastor Edwin sa New Life Tansa. Ano po ba yung ibig sabihin ng delighting? Ang delighting daw kasi ay malawak siyang pag-usapan. At saka-interesting siyang pag-usapan. At ang kinuha niyang ibig sabihin dito, yung delighting is a desire or longing. Yung longing doon ay pananabik. O, di ba? Na meron tayong pananabik sa gawain ng Panginoon. Meron tayong pananabik sa pagkatawag ng Panginoon sa atin. Meron tayong pananabik sa salita ng Diyos. Meron tayong pananabik na kasihan tayo ng banal na Espiritu. Yun dapat yung nasa atin. Hindi lang yung sarili natin na pananabik, kundi yung tingnan natin yung pananabik na nanggagaling sa Panginoon. At itong delight na ito ay minsan ay delicate. But is also means to be delicate. Ibig sabihin niya doon, minsan hindi siya malalim siyang pag-usapan kasi pagka tiningnan mo is parang romantic sa mag-asawa, no? Delight. Parang intimacy, parang ganon. Binigay mo yung time mo, yung buong buhay mo sa asawa mo. Parang ganon yung ibig niya sabihin doon. So yun, how to be delighted, the delight of the Lord. Yun ang ating pag-uusapan ngayon. Paano ba tayo mag-delight sa kagustuhan ng Panginoon? Number 1, delighting in the faith of God. Kailangan po natin ma-delight sa pananampalataya na meron po tayo. Amen? Ang pananampalataya ay paano ba magsimula ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay Romans 10:17, tama? Iyon, bunga ng pakikinig yung pananampalataya natin. Makinig ng makinig ng makinig ng makinig ng salita ng Diyos, yun, magkakaroon ka ng pananampalataya. Kung anong pinapakinggan mo, kung ibang katuruan pinapakinggan mo, magkakaroon ka ng pananampalataya sa ibang katuruan. Kaya kailangan magiging aware tayo sa pakinig natin. Kasi mamaya ang pinapakinggan natin ay ibang katuruan. Diba? Kailangan, paano natin, Pastor, paano natin malalaman na ibang katuruan? Diba? Makita naman natin, pag ibang katuruan, pag yung sinasabi na, ako si Kristo. Aba, iba na yon, no? Ibang katuruan na yon. Para inaangkin na siya si Kristo, di ba? O, iba na po yon. Ganon, pagtingin natin, pagka mali na po yung tinuturo, titingnan natin sa salita ng Panginoon, malalaman po natin na iba na yung tinuturo. Amen? At yun, ganon, hindi lang doon sa pagtuturo, hindi lang doon sa pagtingin natin doon sa salita ng Panginoon. Makikinig tayo doon sa leading ng banal na Espiritu para malaman natin kung ano ba ang katotohanan sa buhay natin. Kailangan natin makinig. Amen? Amen. Yun.
So, ang kinuha ko na halimbawa dito ay yung buhay ni Maria. Dahil Christmas season ngayon, kukunin natin yung buhay ni Maria, i-align natin doon yung pagiging delight natin sa Panginoon. Amen? Si Maria po ay minsan ay nagkaroon siya ng doubt sa Panginoon. Nalungkot siya sa Panginoon. Nalungkot siya sa sinabi ng anghel sa kanya. Babasahin natin. Sabi sa Luke 1:26-37, sabi doon, "Now in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth." Ayun. Yung Nazareth doon ay kaya tinawag si Jesus na Nazareno dahil tumira siya doon. Tama po ba, Pastor Edgar? Amen. Tumira siya doon. So, sabi doon sa 27, "To the virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David, the virgin name was Mary." So, nakahanda siyang ipakasal kay Joseph. Oh, na si Joseph ay galing sa angkan nila David, Haring David. At si Maria ay isa siyang hindi pa siya nagagalaw, kumbaga virgin, hindi pa siya nagagalaw ng kahit na sino. Yun. And having come in, the angel said to her, "Rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women." Ayun, sinabi niya. Yung pangyayaring yon ay nakita po natin doon. Doon sa senaryo ni Maria ay ipapanganak sa kanya, ay paglihi sa kanya si Jesus. Pero kung kukunin natin ang malalim na kahulugan ay hindi lang doon sa atin. Wala naman ipapanganak sa atin. Pero kung kukunin natin ang malalim na kahulugan ay ito ay tungkol sa ministry natin. Ipinanganak sa atin ang ministeryo ng Panginoon. No? Ipinaglihi sa atin ang ministeryo ng Panginoon. Tulad ko po, dati po akong head ng men sa New Life Tansa. At ngayon ay binasa na natin kay Brother Jim, yung isang estudyante natin na nag-aaral ng Bible School. Dahil inilagay na po ako ngayon sa mission department. So, ibig pong sabihin, ipinaglihi sa akin ang isang ministeryo ng Panginoon. Tama po ba? At ganun din si Sir Edgar. Sir Edgar ay nilagay na siya sa gatekeeper. Ipinaglihi sa kanya ang isang ministeryo din ng Panginoon. Pagbubuntis natin yun, Sir Edgar. Diba? Yun yung kahulugan na malalim dito, hindi lang sa panganganak. Kung baga si Maria ay literal po yung nangyari sa kanya, tayo, kung kukunin natin yung malalim na kahulugan, ay ganun din po tayo. At minsan, ay tayo ay tinawag na highly favored ng Panginoon. Dahil tayo ay isang pinili na maging lingkod ng Diyos. Isang pinili na gumagawa ng mga activity para sa Panginoon. Sabi doon, mag-rejoice po tayo. Tayo ay highly favored. The Lord is with you. Ang Diyos ay kasama po natin sa ating mga ministeryo. Pastor Edgar, kasama po natin ang Diyos dito sa church na ito. Amen? Amen. Kasama natin siya. So sabi sa 29, "But when she saw him, she was troubled, and he saying, and considered what manner of greeting this was." Ayun, nakita mo? Nagkaroon si Maria po ng kalungkutan doon. Bakit ako? Parang ganun tayo, no? Bakit ako? Bakit sa akin mangyayari yun? Di ba? Nasyak po si Maria doon. Nakita natin doon yung pagdadaw ni Maria. Kaya kailangan natin, doon sa point 1 natin, delighting in the faith of God. Delighting in the faith of God. Kailangan po ni Maria yung mag-delight sa pananampalataya niya sa Panginoon. Amen? He will be great. Sabi na, he will be great and will be called the Son of the Highest. And the Lord God will give him the throne of the Father. Hindi lang si Maria yun. Tayo din. We are the great. Tayo ay mapalad. Bakit kanyo? Ibinanganak si Kristo sa puso natin. Si Kristo ay nasa puso natin. Pinanganak siya. Hindi lang si Maria ang nanganak kay Kristo, kundi tayo din. Amen? At tayo ay tatawaging great. Tayo ay tatawaging mapalad.
sa paningin ng Diyos. Sa 33, sabi niya doon, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Ang kanyang paghahari, ang paghahari ng Panginoong Hesus ay hindi po magwawakas. Dahil hindi kayang hadlangan ng anumang labanan. Dahil si Kristo ay nasa puso natin. Hindi siya matatalo dahil nasa puso natin. At yun yung sinabi niya doon na kahit anong gawin natin, hindi natin mawawala ang salita ng Diyos kasi nasa puso natin ang Panginoon. Kaya tayo, ang bawat isa sa atin na tumanggap sa Panginoong Hesus, ang Diyos ay naghahari sa atin. Amen? Amen. And 35, sabi doon, and the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you. Yun ang sa atin. Tayo na tumanggap sa Panginoon, ang banal na Espiritu ay suma sa atin. At siya yung nagbibigay ng kaalaman sa atin. Siya yung nagbibigay ng wisdom sa atin, ang banal na Espiritu. Siya yung nagbibigay ng kakayanan sa atin dahil pinagkalooban tayo ng iba't ibang gift ng banal na Espiritu. Mababasa niya sa Galatians 22. Na bawat isang mananampalataya sa Panginoon Jesus ay pinagkalooban ng gift. Bakit gift? Kasi kung nasa iyo na lahat, Pastor Edgar, wala ka nang ilalagay sa media, wala ka nang ilalagay sa... So, Division of Oo, kasi, diba? Kaya may gift kasi para magkaroon ng isang katawan kay Kristo. May kamay, may ilong, diba? May nagwawalis, mayroong tumutugtog, mayroong nagigitara. Yun isang katawan kay Kristo. Kaya may gift tayo. Yun yung pinagkakaloob ng banal na Espiritu. And the power of the highest will overshadow you. Yan ang sinabi kay Maria. Therefore, also that Holy One who is to be born will be called the Son of God. Tayo ay tinawag din na anak ng Diyos. Mula nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin, tayo ay tinawag na anak ng Diyos. Amen? At number 2 natin ay delighting in obedience to God. Nakita niyo si Maria? Si Maria, hindi siya nanatili na, bakit ganun? Hindi siya nanatili na nag-doubt siya sa Diyos. Dumating din sa punto na sumunod siya. Dumating din sa punto na sumunod si Maria. Dumating din sa punto na nag-delight siya sa kanyang pagsunod sa Diyos. At sabi doon sa 38, then Mary said, behold, the maidservant of the Lord, let it be to me according to your word. And the angel departed from him. Tinanggap niya. Tinanggap na niya yung sinabi ng anghel sa kanya. Tama? Ganun din po tayo. Minsan dumadating din sa punto na, ay Lord, bakit ako? Bakit ako, Lord, ilalagay mo sa kabataan? Bakit ako, Lord, ilalagay mo sa kababaihan? Bakit ako, Lord, ilalagay mo sa kalalakihan? Naging katanungan natin yun. Pero dahil ang Diyos ay mabuti, pinapalakas niya tayo para makita natin kung ano yung pagkatawag na meron tayo at para tatanggapin natin yung purpose ng Diyos sa atin. Amen? Then, yun, tinanggap po ni Maria yung sinabi sa kanya ng anghel. 39, sabi doon, now Mary arose in those days and went into the hill country, to a city of Judah, and entered the house of Zachariah and greeted Elizabeth. Yan. Then Mary said, behold, bumalik tayo doon. Yan, 41. And it happened when Elizabeth heard the greetings of Mary that the babe lived in her womb. And Elizabeth was filled with the Holy Spirit. So nakita mo doon, nung sa pagbati pa lang ni Maria kay Elizabeth, gumalaw na yung nasa sinapupunan ni Elizabeth. Na yung nasa sinapupunan ko ni Elizabeth ay si John. Si John yun. Pinaglihidin niya si John. So doon ay pagka nangyari sa atin yon, yung pagsunod sa Panginoon, tayo din ay magiging blessed sa lahat ng mga tinawag ng Panginoon. 42, sabi doon, then the spoke of our in a loud voice and said, blessed are you woman
and bless it the fruit of your womb. But why is this granted to me, that the mother of my Lord shall come to me? So yun. Doon, noong nilakaran po ni Maria, yung kanyang sumunod siya sa Diyos, sumunod po sa Panginoon, at tinanggap na niya yung sinabi ng anghel sa kanya, doon pa lang ay marami nang nabless sa kanyang kapaligiran. Ganon din po tayo. Pag tinanggap natin yung pagtatawag natin sa Panginoon, marami pong mabibless sa atin. Si Edgar. Matagal nang tinanggap ni Pastor Edgar ang pagkatawag niya sa Panginoon. Kaya marami pong nabibless sa kanya. Amen. Ganon din po tayo. Bawat ministry na sinusunod po natin, marami pong mabibless po sa atin sa mga nakikita nila sa atin. Parang si Maria, na nakita po nila na tinanggap niya yung sinabi sa kanya ng anghel, kaya maraming nabless sa kanya. Yung si Elizabeth ay nabless din. Pati yung nasa sinapupunan po ni Elizabeth na si John, pinapupuntis na doon. Okay po. Sa 44 sabi doon, for indeed, as soon as the voice of your greetings sounded in my ears, the babe lived in my womb and for joy. So nagkaroon ng kagalakan yung nasa sinapupunan po ng ating ni Elizabeth. Blessed is she who believes, for there will be a fulfillment of those things which are told to her with the Lord. So, magkakaroon po ang fulfillment sa kagustuhan ng Panginoon sa atin pagka tayo ay sumunod sa Kanya. So, magagawa ang mga plano ng Diyos dito sa kawit kung tayo ay susunod sa Kanya. Amen? Kaya manatili po tayo na sumunod at magpagabay sa lead ng banal na Espiritu. So number 3, delight and walk to the purpose of God. Kailangan po natin mag-delight, lakaran po natin yung purpose ng Panginoon sa atin. Minsan, yung purpose ng Panginoon sa atin natutulog sa atin. Hindi natin yung nilalakaran. Paano masasabi, Pastor, na nilalakaran mo yung purpose ng Diyos sa iyo? Merong nakikitang resulta. Merong nakikitang nangyayari. Ibig sabihin, nilalakaran mo yun. No? Kasi, alam nga, nilagay ng Diyos sa iyo, yung purpose mo sa buhay. Halimbawa, doktor ka, hindi mo nilalakaran pagka-doktor mo. Pastor ka, hindi mo nilalakaran pagka-pastor mo. No? Diba? Kahit ano, saan tayo volunteer, lakaran po natin kung ano yung pagkatawag natin sa Panginoon. At makikita ng Diyos na nilalakaran natin yan, yun yung magiging mabibless yung mga taong nakapakita po sa atin. So sabi po sa 46, and Mary said, my soul manifests the Lord. Nakita niya doon, tinanggap niya at nagpupuri siya. Sa kanyang kaluluwa ay nagmamanifest na ang Panginoon sa kanyang kaluluwa. And my spirit has rejoiced in God, my Savior. Ang kanyang espiritu ay nagkakaroon siya ng delighting, nagkakaroon siya ng kagalakan dahil sa yung pinagbubuntis niya, pinaglilihi niya ay isa siyang tagapagligtas. For he has regarded the lowly state of his maidservant. For behold, for all generation will call me blessed. Ayun. Hanggang ngayon, pinag-uusapan po natin ang buhay ni Maria. Hanggang sa mga susunod na henerasyon pa, pag-uusapan pa natin siya. Na ganun din po tayo. Pagka tayo ay umalis dito sa mundong ibabaw, pagka tama yung ginawa natin, pagsunod sa Panginoon, pag-uusapan ang pangalan natin. Amen? Okay. So yun, sabi sa 49, for he who is mighty has done great things for me, and holy is the name. Yan, nirecognize niya na ang pangalan ay isang mataas na pangalan at marangal na pangalan. And His mercy is on those who fear Him from the generation to generation. So magkakaroon ang mercy para sa generation to generation. Hindi lang mercy, but the grace of God para sa next generation ngayon at sa mga susunod pang generation. The mercy of God is overflow para sa ngayon at para sa next generation. Dahil dun sa ginawa ni Maria. Ganon din po tayo. Pag ginawa natin ang pagsunod sa Panginoon, ay magkakaroon sa mga generation po natin, sa mga anak natin,
ay magkakaroon po ng mabuting kinabukasan ng mga anak natin. Amen? 51, He has shown strength with His arm, and He has scattered the proud in the imitation of their heart. Ayun, siya po yung kalakasan, no, ng katawan ni Kristo. Tayo ay pagkasumunod tayo sa purpose ng Panginoon, tayo magiging kalakasan ng church na ito. Pag halimbawa usher ka, sumunod ka, ikaw ay magiging kalakasan ng church na ito. Amen? 53, He was filled the hungry with the good things, and the rich of has sent away empty. He has helped His servant Israel in remembrance of His mercy, as He spoke of our father to Abraham and to his seed forever. Yung ginawa po ni Abraham ay magpapatuloy po hanggang ngayon. Yung pagsunod na ginawa ni Abraham ay magpapatuloy hanggang ngayon. Yung pangako kay Abraham, magpapatuloy hanggang ngayon. Dinagdagan po ng ating Panginoong Jesus. Amen. Siya po yung gumawa. Amen? So yun. At delighting in the delight of the Lord, delighting in the faith of God, delighting in obedience to God, and delight walk in the purpose of God. Amen? So yun, dito na ako magtatapos. Delighting in the delight of the Lord means being faithful. Maging faithful po tayo sa anumang meron tayo, sa anumang posisyon na meron tayo, sa anumang bagay na meron tayo, maging faithful po tayo. Kasi nagsisimula sa maliit ay kung mapagkatiwalaan ka sa maliit, mapagkakatiwalaan ka sa malaking bagay. Amen? So, at ganun din, sumunod tayo, obedience. Sumunod po tayo sa Panginoon. Sumunod po tayo sa leading ng Banal na Espiritu. Kung nasa set tayo na may problema sa isip natin, magulo isip natin, pakinggan natin yung asawa natin. Kasi yung kinakausap ng Diyos yun. Amen? Yan doon yung ating revelation sa ating pagsunod sa asawa natin. At huwag natin kalimutan na lakaran ang purpose ng Diyos sa atin. Lakaran po natin. Ako po, yung purpose ko, hindi ko alam na dito ako sa tansa ilagay. Pero, sabi ko, Lord, naging humble, mababa tayo sa Panginoon. Kung saan tayo nilagay ng Panginoon, lalakaran po natin yung purpose ng Panginoon. At na ngayon, nilalagay po tayo sa mission department. At hindi lang ngayon nyo ako makikita pa rin tayo. Kasi ako yung magpapalo up sa inyo, ako yung titingin po sa inyo ang kalagayan po ninyo dito. Amen? So yun, doon po tayo nagtatapos at yung pag-delight po natin sa Panginoon, ito pa, yung pag-delight po natin sa Panginoon ay hindi po nakatuon sa mabubuti nating gawa. Tama ba? Nakatuon ito sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. At nakatuon ito sa Panginoong Hesus na tinanggap natin sa puso natin. Pag tinanggap natin ang Panginoon Hesus sa puso natin, ang Diyos Ama po ay nadidelight po sa atin. Dahil ang gawa natin ay hindi po galing sa atin, kundi gawa ng Kristo na nasa puso natin. Kaya tayo nakakagawa ng kabutihan sa kapwa natin kasi may Kristo tayo sa puso. Kaya tayo nakakagawa ng mga anumang bagay na mahihirap na gawin dahil may Kristo tayo sa puso natin. At nadidelight ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kristo na nasa atin. Amen? Kaya kung sino po sa atin dito ang gustong tumanggap sa Panginoon Hesus, pwede po natin gawin sa oras na ito. Amen? At ang pagtanggap sa Panginoon, sabi dito, ay kailangan po na bigkasin natin siya sa pamamagitan ng panalangin. Hindi lang basta alam natin na may Diyos, hindi po sapat yun. Kulang po yung buhay natin. Kung alam natin na may Diyos, okay na. At nakatapos ng pag-aaral, may mga pera naman, okay naman ang buhay namin, pero hindi mo tinanggap ang Panginoong Hesus, kulang ang buhay. Kailangan, isama natin ang pinaka-importante na purpose ng Diyos kung bakit tayo nabubuhay dito sa mundo. Nang ang makilala ang ating Panginoong Hesus at paniwalaan at tatanggapin sa puso natin. Amen? Amen. At pwede po ba tayong tumayo lahat? Sorry, God. Sabi po sa kanyang salita sa Juan
Juan 1:12 sabi doon, lahat ng tumanggap sa akin ay binigyan ko ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ganun po yung gagawin po natin. Kung sino pa po ang hindi tumatanggap sa Panginoon, pakitaas po yung kanang kamay. At ipagpe-pray ko lang po kayo. Meron po ba? Sige po. Ayan. Taas niyo po yung inyong kamay. Sige, itaas po natin lahat ng ating kamay. Sa Panginoon. At sumunod po tayo sa isang panalangin ito. At kung gagawin mo ito, ang panalangin ito na buo sa puso mo, sa oras na ito ay tinanggap mo ang Panginoong Hesus at siya po yung mananahan sa iyo. Sundin po ninyo ako sa isang panalangin. Panginoong Hesus, sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay ko. Ikaw na po, Panginoon, ang maghari sa akin. Patawarin niyo ako sa lahat ng aking kasalanan. Salamat po sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob mo sa akin. Amen. Ako na naman po mananalangin. Amang Diyos, nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Salamat po sa iyong mga salita na pinahayag mo sa bawat sinunan dito, Lord God. Ang dalangin ko po, Ama, ay manatili sa puso ng bawat isa ang salitang ito, Lord God. Sa mga napulot po nila, Lord God, na revelation, sa nagaling sa iyo, Lord God, ay manatili sa puso po nila, Lord God. Huwag mong hayaan, Lord God, na ang salitang ito ay manadagit ng kaaway sa kanilang puso. Ito po ay manatili sa kanilang puso, tutubo at magbubunga, at ito po ay magiging gabay sa kanilang pananampalataya sa iyo, Lord God. Purihin ka, Ama, at ikaw maparangalan, ikaw mapapurihan sa lugar na ito, Lord God. Sa mga pagpapatuloy na programa po namin, Lord God, ay ikaw ang binibigyan namin ng karangalan. Hindi po kami nagsasayang ng oras, hindi po kami basta nagdiriwang dito, nagsasaya, bagamat, Lord, itinataas po namin ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan, Lord God. Purihin ka, O Diyos, ikaw maparangalan sa umaga ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen na. Maraming salamat. Pulungan. Praise God at maraming din pong salamat, Pastor, sa mensahe na inihanda mo para sa bawat isa sa amin sa panahon ito. Ano yung memory verse na binigay ni Pastor sa atin? Psalms 37:4. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Another question. How can be God delighted with our delights? How can God be delighted with our delights? Ayan po, nakasulat na po sa by our faith, by being obedient, and to walk in the purpose of God. No? So, makikinig tayo dahil napakahalaga ng mensahe ng Diyos na inihahayag, lalo na tuwing linggo. Okay. Sa ating pong pagpapatuloy, makakarinig po tayo ng isang tanging awit mula sa ating kapatid na si Aleni Jen. Title, Open the Eyes of My Heart. Nawa na mabuksan po ang ating mga puso ngayong araw na ito at maaari po kayo sumabay if ever gusto niyo po. Ayan.
Yan ba ay kasama sa ating panalangin na gusto nating makita ang Panginoon sa ating buhay. Sa ating pong pagpapatuloy, gaganapin na po natin ang ating paghahandog. Tinatawagan ko po si Ate Maylene at saka si Ate Angie habang umaawit si Ate Lisa para sa offering.
namin kanina po. At salamat din po sa mga handog na narito po sa aming harapan. Salamat sa mga kamay na nagsipagbigay. At salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na kami ay makapaghandog ng bahagi ng aming mga kinikita. Nawa, Panginoon, magamit ito sa mga pangangailangan ng iglesia mo dito sa Kawit. At nawa, Panginoon Diyos, makapaghayo kami hanggang sa dulo ng buong Kawit, Panginoon. Nawa ay magamit namin ito, mighty Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Para po sa ating pagbabalita, magsasaya kayo. December 25, wala tayong gawain. December 25, walang gawain. January 1, wala rin. No? So, nasa inyong mga bahay kayo at gaganap kayo ng inyong mga dapat gawin sa inyo. Sa unang linggo, January 5, meron na tayong service. Na? Yan ang isa ng ating pananambahan. At umaasa ako na ang mga kabataan ay dadaloy hindi lamang ngayon, kundi sa darating pa. At nawa yung mga nandito, suyuri na lahat yung mga tinatamad na mga kabataan para muli ay mabuo yung, ilan kayo noon? 12 na kabataan. No? Okay, papatay-patay, malapit nang dumating ang Panginoon. No? Pag wala kayo dito, pag hindi nakataas ang kamay, hindi kayo madadagit. Sa January 8 and 10 at yung mga sumusunod pang pagkakataon, magkakaroon na rin tayo ng ating Bible study. Resume na po yung ating gawain sa Bible study. At para sa iba pang pagbabalita, tinatawagan ko po si Pastor San Miguel para sa mga church sponsor. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po. Magandang umaga po. Amen. Kala ko nag-iisa ako. Okay. So, ang ibabalita ko po sana, yung ating pananalapi. Nakikita nyo naman po, nasa BDO, account number, at ang halaga po ng nalikom na para sa building in lot, 96,171. Palakpakan po natin ang Panginoon. 8 buwan pa lang yan. 8 buwan. Eh, siguro kung nag-start kami noon, 2 years na kami, malaki, doble na yan, mahigit pa. No? Kaya, thank God. Okay, so, ngayon ko po i-announce dahil di ba birthday ni Jesus, kapanganakan niya. Wala namang petsa yun, basta sabi pag taglamig na, doon na pinanganak. So, ngayon namin ginanap. So, mapapansin po ninyo, mayroong red envelope at mayroon ito. Ito sa lap offering. Ito po, may nabalitaan ako, nagsihulog na daw. At kung hindi pa nakakapaghulog, ihulog po natin dito habang umaawit po ako para sa ating Panginoon. No, aawitan ko rin po ang ating Panginoon. Okay, so yung isa. At yung hindi pa po nakakahulog ng parang sobre, nandito po, doon po sana nilagayan para hindi na kayo lalapit dito sa malayo. Nandun na.
So, sige po. Yung hindi pa po nakakahulog. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of your heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of your heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Para ako nangarulit mo. Thank you, Lord. Feliz Navidad, no? Feliz yun, hindi Feliz, Feliz. Feliz Navidad. Mahirap i-pronounce, no? Salamat po. Gusto na ni Pastor na sumayaw. Karagdagan pong announcement, mamaya po sa panahon ng ating lunch, bago ang, sa panahon ng ating lunch, during the lunch time, huwag po tayong tatayo ng lahat, yung sabay-sabay, no? You will be called table by table. Halimbawa, table 1, pag natapos na sila, table 2. Para hindi tayo nagkakagulo at hindi rin natataranta yung taga-lagay. Yun lamang po. Score. Kung matapos talaga tayo rito ay 11. Mayroon pa tayo pagsasalo-saluhan. Ayan, pwede mo nang i-chop-chop yan. Tom, kung gusto mo nang i-chop-chop, pwede mo mag-ingay. Okay. So, mamaya po, sino po ba rito ang gustong item sa raffle na nagkakahalaga ng 650 plus 1,000 pesos cash? Kaya lang, i-raffle po yan sa pinakahuli. Yung patapos na. At pag wala po kayo rito, nananalo kayo, hindi sa inyo ibibigay. Bubunot ulit. Bubunot ulit. Kaya, pagtsagaan po ninyo, mag-enjoy po tayo pagkatapos natin kumain, yung mga table, itutupiin na natin yan, magpaikot tayo dyan. Dahil masaya po. O kung gusto nyo naman, yung nakaupo lang, huwag na natin alisin ang table. Dito na lamang po. No?
May raffle po tayo, marami itong iraraffle, may exchange gift. Okay, so wala pang 11, quarter pa lang parang gusto ko kasi habang tinatagtag awat pa ako ng Christmas. So, para hindi tayo mainit, sige to, tagtagin mo lang ang tagtagin yan. Pag natagtag yan, punta ka dito, kanta ka rin dito. Ang ganda ang boses nito. Ay, sorry. Isang kanta bago ang benediction, ang basbas po. Dali na po rito yung mga anong tawag dyan? At ang mga bata, huwag kayong mag-alala, marami kayong regalo. Bibigyan kayo. May regalo na, may pagkain pa. Okay. Christmas, just like the one I used to know, where the treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. Dream of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases dream of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmas be white. Merry Christmas! Tayo po ay tumayo, inaanyayahan po tumayo ang kapulungan. Tayo po ay manalangin. Manalangin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po na muli kami ay nagkatipon sa dagong ito upang kami po ay magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat din po sa pagpapalang patuloy po ninyong pinadadaloy sa bawat isa sa amin. Maging ang mga kagalingan po ng aming karamdaman. Salamat po dahil alam ko po na marami po kayong pinapagaling.
Lord, dalangin ko po na sa kasalukuyan po ang aming bansa ay medyo may hindi pagkakaintindihan simula sa Pangulo hanggang busy at hanggang sa baba ay hindi nagkakasundo. Subalit, alang-alang Lord, dahil ngayon ay Pasko, nananalig ako, nananampalataya ako sa iyo Lord, na pag-iisahin mo po muli, na matuto po ang bawat isa na magpatawad. Dahil kung kayo nga Lord, na kaming mga makasalanan ay iyong pinatawad. Kaya Lord, dalangin ko na magkaisa po ang aming bansa kasi sa totoo lang Lord na naapektuhan ang aming ekonomiya dahil sa hindi pagkakasundo ng dalawang pinakamataas na Pangulo at Vice. Kaya lumalapit ako sa iyo Lord at maging dito po sa lugar namin, amin din pong inilalapit sa iyo sa buong Cavite na nawa Lord ay magkaisa kami. Ito po ang dalangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. At hinihingi ko nga po sa inyo ang basbas sa tanghaling ito. Ang masaganang awa ng Diyos Ama at walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaami nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. Merry Christmas everyone. Be seated please. Pasko, Pasko na naman muli ang pag-ibig naghahari. Na naman o kay tuloy ng araw, Paskong nagdaan, pinabago kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, tanging araw na ating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli ang pag-ibig naghahari. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, tanging araw na ating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli ang pag-ibig naghahari. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, tanging araw na ating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli ang pag-ibig naghahari. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, tanging araw na ating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli ang pag-ibig naghahari. Merry Christmas! Merry Christmas!